Okay, hello everyone. Welcome sa isa na naman nating lecture under ito ng Positive Psychology. Ito yung continuation ng lecture natin on optimism. Remember, ang general topic natin or title, paano maging positive. So this is already part 2. Hanapin nyo na lang yung part 1 sa YouTube channel ko para malaman ninyo yung mga sinabi ko doon. Okay? Now, this is the key verse na gusto kong basahin in connection to our lecture today, galing sa Philippians chapter 4 verse 8. Ang sabi ni Paul dito, lakihan natin, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, if anything is praiseworthy, anong dapat natin gawin? We think about such things. Later on, as we go along this lecture, makikita ninyo na malaki ang application nito sa mental health natin in connection to optimism. So sabi ko nga kanina, itong series ng lectures natin ngayon tungkol to sa optimism, and according to the APA, ito ang definition ng optimism. Just focus on the red words. Sa part 1 ng lecture ko on this, marami akong sinabi. Dinisect ko doon yung mga red words na yan, so panoorin nyo na lang yung first part of my lecture. I just want to re-emphasize in this lecture kung ano ba ang essence ng optimism. Basically, ang pinaka-essence ng optimism is your ability to spot the good things in the midst of the bad. Gaano ka kagaling maghanap ng mga magagandang bagay kahit may mga masasamang nangyayari sa situation mo, that's your overall skill of optimism. Kumbaga sa English expression, this is your ability to see the silver linings. Napakasikat ng expression na yan in English, silver lining. Ibig sabihin ng silver lining, as you can see on the picture, kapag meron kang dark clouds dito, sa likod niyan, merong araw. So yung silver lining ay yung mga lights na nabubuo, doon sa edge ng dark clouds. So in everyday life, dahil nga analogy lang to, in everyday life, itong dark clouds na to, ito yung problema na meron ka at the moment, wala kang pera, may health problem ka, may family problems ka, etc., etc. Pero, in spite of those problems, meron ka pa rin nakikita, meron ka pa rin ine-expect na mga magagandang bagay. Kahit na pinalilibutan ka ng mga different problems na yan. Yan yung ibig sabihin ng seeing the silver lining, also known as optimism. And this is very important, kaya ako nga ginawan to ng lecture series, kasi ang optimism, highly connected yan sa mental health. According to studies, pwede mong palakasin, i-volume up, pwede mong pahinain, i-volume down, yung overall mental health mo. And that all depends on whether or not i-apply mo yung optimism. Siyempre, ang assumption natin dito, lahat naman kayo na nakikinig, nanonood, gusto yung mental health nyo lumakas, maging okay. So ano ang solution doon para lumakas ang mental health? Practice more optimism. And vice versa, yung mga tao na may problema sa mental health, we can predict, and we have data for this, na kaya mahina ang mental health nila, kulang sila sa pag-practice ng optimism. So again, marami pa akong mga hindi sinasabi dito on optimism na pwede nyo na lang i-review. Sa part 1 ng lecture ko on optimism, ito yung thumbnail ko dyan. So just search for this sa YouTube channel ko. Okay? Now, ang pagkakaiba ng lecture natin ngayon is I'm going to discuss kung paano ba i-apply yung optimism. Kasi yung part 1 ng lecture ko, very theoretical. Sinabi ko lang doon yung mga basic principles of optimism, pero sa lecture na to, tuturuan ko na kayo mismo kung paano ba i-apply yung optimism. Kumbaga, i-demonstrate ko na yung application kung paano maginagawa yung optimism. And the technique that I'm going to talk about in this lecture is based on this journal article na pwede nyo lang basahin on your own. Ito yung title, ito yung mga authors, you download this. Pag binasa nyo yan, yung technique na ituturo ko ngayon, dyan dinidiscuss. Okay? So, hindi ko lang to gawa-gawa. Hindi ko lang inimbento itong technique na to to increase your optimism. Talagang scientifically proven that this technique works. Okay?
So paano ba tayo mag-apply ng optimism? Ito yung sinasabi ko, no? You need to be able to spot current good things in the midst of the problem. Tuwing may problema kang kinakaharap, ang orientation dapat ng mind mo, kung gusto mong mag-practice ng optimism, is ang assumption mo, meron pa ring mga magagandang bagay ang nangyayari in spite those problems. Kung baga sa simpleng Tagalog expression, no, ito yung lagi mo sasabihin sa sarili mo when you encounter those problems. Hindi na baling may ganito akong problema kasi meron pa namang blank. Yung mga ilalagay mo dito sa blank, mga positibong mga bagay na nag-e-exist kasabay ng problema na kinakaharap mo. Para mas malinaw, balikan natin yung silver lining analogy natin. Sabi ko kanina, ano yung dark clouds? Ito yung mga current problems that you are currently encountering. Tulad ng, yan, wala kang pera, iniwan ka ng jowa mo, hindi mo malaman paano ka mag-move on, meron kang physical na sakit, dahil dyan, hindi ka makapagtrabaho ng maayos, no? Meron kang family problems, or for the students out there, bumagsak ka sa isang subject. So all those are different challenges na pwede nating kaharapin in the future or maybe ngayon. Kinakaharap nyo yan. So again, paano i-practice ang optimism kapag na-encounter mo yung mga problema na yan? Again, ang orientation ng mind mo, i-assume mo kaagad na kahit may ganyan kang problema, somewhere in the problem, meron pa ring mga magagandang bagay na dapat mong pansinin. So itong mga nasa question mark na yan, mga positive yan. Kahit na may ganito kang problema, at least, nag-e-exist pa rin itong mga magagandang bagay sa buhay mo. Yan ang optimism. Hindi yung dito ka lang nakatingin. Binabalanse mo. Yes, may problema ka, pero balanse ka. Kahit may mga ganyan kang problema, meron ka pa ring mga positive things in life na dapat mong i-acknowledge, dapat mong pansinin. Actually, whenever I teach this, no, naalala ko yung classic study on optimism. According to this study, iba talaga ang takbo ng utak ng mga tao who are optimist versus mga pessimist, yung mga negative. According to this classic study, no, kapag pinakita mo sa mga optimistic na tao yung baso na may kalahating lamang tubig, the way optimists interpret this is different from the way pessimists interpret this. Ang interpretation dito ng mga optimists is ang focus nila doon sa tubig. So kapag nakita nila yung baso na kalahati ng laman o may kalahating tubig na laman, ang interpretation nila is marami pa yung tubig. Hindi pa ubos yung tubig. Meron pa tayong pwedeng inumin. That's the way they see the glass na may lamang tubig. Focus sila doon sa liquid na laman pa ng baso. On the other hand, ang mga pessimist naman kabaliktaran. When you let them interpret what they see, ang nakikita nila yung area na walang laman. So ang interpretation nila, marami nang nabawas na tubig. Malapit na maubos yung laman ng baso. Malapit na tayong mauhaw. You see the difference? Ang mga taong optimistic, ang focus doon sa meron. Ang mga taong pessimistic, ang focus doon sa nawala. Doon sa empty space. Gets nyo? Now, in connection to this classic study, no, para lang lalo kong ma-demonstrate what does it mean to be optimistic, meron akong story na ikukwento sa inyo. In my past lectures, na kwento ko na to, so ulitin ko na lang. Merong 3 bata na naglalaro. As you know, ang mga kids mahilig magpayabangan. So yung unang bata nagyabang doon sa 2 kalaro niya. Sabi niya, wala kayo sa lolo ko, ang lolo ko sobrang yaman. Pumunta kayo sa bahay niya, yung gate pa lang ng bahay niya is already worth 10 million pesos. Gate pa lang yun ha, 10 million na. Yung pangalawang bata, ayaw magpatalo, sabi niya, wala pala yung lolo mo sa lolo ko. Mahirap yung lolo mo kumpara sa lolo ko. Kasi sa lolo ko, pag pumunta ka sa bahay niya, yung doorknob lang niya, just the doorknob, 20 million pesos na. Doble ng gate ninyo. Eh syempre, yung pangatlong bata, ayaw magpatalo, ang sabi niya, mahihirap pala yung mga lolo ninyo.
Wala pala yung mga lolo ninyo sa lolo ko, sabi nung pangatlong bata. Kasi sa bahay ng lolo ko, kung saan ako nakatira, yung bubong lang namin, it's already worth 350 million pesos. Bubong nila, 350 million. Ngayon, if you can read between the lines, no, ano ang punchline? Saan pala nakatira yung bata na 350 million pesos ang bubong nila, nakatira sila sa ilalim ng tulay. Okay, so mga informal settlers sila, mahihirap sila na nakatira sa ilalim ng tulay. Pero gusto ko yung optimism ng bata in the story. Kasi saan siya nakatingin? Nasaan ang focus niya? Doon sa value ng bubong, quote-and-quote, ng bahay nila. Nakikita niya yung magandang feature ng bahay nila. Na kapag umulan, bumagyo, may super bagyo, hindi siya mag-aalala, nalilipa rin yung bubong ng bahay nila. Bakit? Kasi mamahalin yung bubong ng bahay nila. Kasi yung mismong bubong nila, yung tulay, that is worth 350 million pesos. Diyan siya nakatingin sa maganda, sa advantage. Kaya dito ngayon papasok yung sinasabi ni Paul. Yan yung application yan. Yan yung ibig sabihin ni Paul. Whenever we encounter certain problems in life, hahanapan natin ng things that are true, noble, right, pure, lovely, admirable, praiseworthy. We think about such things. Yan yung ginawa ng bata sa story. Optimistic siya. Focus siya doon sa maganda, hindi doon sa pangit. On the other hand, i-reverse mo yung application nito. Kung yung batang yan gawin mong pessimist, saan ang focus niya? Doon sa idea na pangit. Maghapon niyang iisipin na kawawa naman sila, walang titulo yung bahay nila, ang baho-baho sa bahay nila, baka next week palayasin na sila ng government, baka next week wala na silang bahay. Yan ang pessimism. Nakafocus ka doon sa wala, nakafocus ka doon sa hindi okay, doon sa pangit. And studies show na kapag naging mental habit mo yan, ituloy-tuloy mo yung pessimism mo, focus ka doon sa mga pangit na bagay, dyan nagsisimula yung iba't ibang mga mental health issues. Kaya nagkakaroon ng anxiety, kaya nagkakaroon ng depression. Kasi ganun ang naging mental habit nila. Nakafocus sa mga bagay na hindi okay. Okay? Kaya, in connection to all these things that I'm sharing with you, ang insight na pwede nating matutunan dito is, piliin mong pansinin ang mga magaganda para manatili kang maligaya. That's a very basic principle in positive psychology. If you want to sustain your level of happiness, gusto mo nagtatagal yung mga positive emotions mo, araw-araw, in your life, yan yung mental habit na dapat mong i-develop. Sanayin mo yung sarili mo na nagfo-focus ka sa mga bagay na magaganda, hindi masyado doon sa mga bagay na pangit. Okay? And that's exactly what this article was talking about. Isa sa mga ways, kung paano mo i-apply to is to count your blessings. Kasi pag ginagawa mo to, count your blessings, basically, yan yung optimism ang ginagawa mo dyan eh. Count your blessings mean hinahanapan mo, humahanap ka ng mga bagay sa buhay mo na magaganda. Binibilang mo yung mga pagpapala na natatanggap mo in your everyday life. Hindi masyado doon sa mga bagay na wala ka. Sa mga bagay na pangit. Yun yung ibig sabihin ng count your blessings. So ngayon, i-apply na natin. Paano ba mag-count your blessings in connection to optimism? I-connect natin dito yon, If we can go back to that slide, paano to ina-apply? Spot the current good things in the midst of the problem, aka count your blessings. Ganito yan. When there is a problem or challenge kang kinakaharap, or sa simpleng Tagalog, meron kang pinagdadaanan, ang una mong dapat isipin is, tanungin mo kaagad yung sarili mo. Ano ang magagandang bagay na meron ka pa rin kahit meron kang ganyang problema? And the rule here is, identify as many as you can. Mas marami kang na-identify na mga magagandang bagay, mas maganda, and please, i-emphasize ko lang din, i-count mo whether it's big or small. Maliit man na magandang bagay, or malaki man na magandang bagay, i-count mo yon.
na pwedeng isang positive thing na meron ka in spite of the problem that you are undergoing. Para mas maging malinaw yung application nito, bigyan ko kayo ng concrete example. Halimbawa, nag-undergo ka ng breakup. Iniwan ka ng jowa mo, akala mo kayo na, biglang pinagpalit ka sa iba, sa best friend mo pa. So hurt na hurt ka, hindi ka makatulog, hindi ka makakain. I understand the pain. Hindi natin ini-invalidate yan. Totoo na nasasaktan ka. Pero gusto mo masustain yung level of optimism mo para hindi naman masyadong masira yung mental health mo. So what do? You apply optimism. Anong pinagdadaanan? Yung breakup. Ano ang unang iisipin? Ano yung mga bagay na meron ka pa rin kahit na-undergo ka ng breakup? Whether big or small. Gets nyo? Kumbaga, ina-apply na naman natin dito yung Philippians 4:8. Given the negative situation that you are in, hanapan mo ng something true, noble, right, pure, lovely, excellent, praiseworthy. At yun ang isipin mo ng isipin while you are undergoing that problem. Bigyan ko kayo ng mga halimbawa. Kahit nag-break na kayo ng jowa mo, kahit niloko ka niya, at least, number 1, meron ka pa rin good health. Wala kang cancer. Yung liver mo, hindi fatty liver. Yung kidneys mo, kompleto. Hindi mo kailangan operahan kasi meron kang kidney stones. Mahal kaya yun? Masakit din yun. Wala ka nun. Hindi mo kailangan undergo yun. So, iniwan ka man ng jowa mo, okay naman ang kidney mo. Okay naman yung liver mo. See? What else? Iniwan ka man ng jowa mo, at least meron ka pa rin mga family members na mahal ka. Yes, hindi ka na mahal ng jowa mo kasi nga mas mahal na niya yung best friend mo. Pero, ang tatay mo, ang nanay mo, mga kapatid mo, ikaw pa rin ang mahal. Meron pa rin mga friends na sumusuporta sa'yo. Meron ka pa rin pera sa bangko na naipon mo. Buti na lang, hindi kinuha ng jowa mo. Iniwan ka man niya, meron ka pa rin 3 milyon sa bangko. Pili ka, may jowa kang walang 3 milyon or walang jowa may 3 milyon. Di hindi na baling single ka, basta may 3 milyon ka. Financially secured ka. Eto, wag din natin kinakalimutan to. Iniwan ka man ng jowa mo, at least buhay ka pa. You still have life. God is still sustaining you. Meron ka pang bukas na pwedeng harapin. Di ba magandang thought yon? Eto, medyo maliit. Pero di ba sinabi ko kanina, walang malaki, walang maliit. Whether it's big or small, i-count mo. At least kumain ka pa rin kanina. Hindi ka nagutom. Meron kang pambili ng pagkain. Iniwan ka man ng jowa mo, self-sustaining ka pa rin, kaya mo pa rin pakainin yung sarili mo. Kasi meron kang pambili ng pagkain. Nagigets ninyo? So, lahat ng sinabi ko dito, these are the good things na meron ka kahit na nag-undergo ka ng isang matinding problema na breakup. And according to studies, the more you do this, ano mangyayari? Hindi ganun kalakas yung epekto sa'yo ng problema mo. Yes, malulungkot ka. Yes, mababawasan ng happiness mo. Pero, hindi ganun katindi yung pagbawas. Functional ka pa rin. Kaya mo pa rin kumausap ng ibang tao. Kaya mo pa rin pumasok sa trabaho. Kasi hindi ka masyadong super affected ng problem na yan kasi nga practice mo yung optimism. And the reverse is true. Yung mga tao na hindi ina-apply yan, and this is the common problems of people today. Kaya marami mga tao ngayon may mental health issues. Hindi kasi ginagawa yan eh. Hindi ina-apply yung Philippians 4:8. Instead na mag-identify na mga magagandang bagay na meron pa rin sila, ang ginagawa, baliktad. Lalo pang ini-emphasize yung mga pangit na bagay habang nag-undergo sila ng isang matinding problema. Okay, so habang nasasaktan sila sa idea ng breakup, ano pang iniisip? Ayan, kawawa naman ako, bakit ganon, binigay ko naman lahat, ito pa rin ginanti sa akin, lagi na lang ako ginaganito, wala na ako makikita pang iba, siya na lang talaga pwede magmahal sa akin, and worse, may mga tao sinisisi pa yung Diyos. Dahil dito wala naman talagang Diyos, hindi niya dinidinig yung prayers ko. After all, maybe there is no God. Gets ninyo? And the thing is, yung mga tao na ganyan ang pattern ng pag-iisip, pinairal ang pessimism, ano mangyayari? Boom! Kaya ngayon nagkakaroon ng mental health issues. Tumataas ang stress, anxiety, nagkakaroon ng depression, all because of this
thinking pattern. Ang good news, whether ito ang papracticein mo or ito, ikaw naman magde-decide niyan. Kontrolado mo yan. It takes practice. So kung gusto mong ma-develop yung ganitong skill, na sana lahat kayo, ito yung gusto nyo ma-develop, napapractice naman yan. Sanayin nyo lang yung sarili ninyo. That every time you're undergoing a problem, ito kaagad yung una mong response. Count your blessings. Ano pa ba yung mga bagay na magaganda na meron ako kahit meron akong ganyang katinding problema? Kasi kung lagi tayong ganyan, lagi natin i-emphasize yung pangit, may problema na nga tayo, dyan nagkakaroon ng mga mental health issues. Now, one more thing before I end this lecture, no? Maraming nagtatanong sa akin when I teach this, hindi ba parang toxic positivity ito? Parang ini-invalidate mo naman yung pinagdadaanan ng tao. Ang sagot ko dyan, hindi. Kasi ang ibig sabihin ng toxic positivity, you pretend, you fool yourself that there's no problem. Yun ang toxic positivity. So, hindi mo ina-acknowledge na may problema at the same time, nagfo-focus ka sa positive. Yun ang toxic positivity. Now, this is not toxic positivity. Bakit? Kasi ina-acknowledge naman natin na may breakup na nangyari at masakit yan. Ang pinagkaiba mo lang is, although masakit yan, although minsan traumatic yung experience na yan, you don't choose to wallow. You don't choose to stay here. You fight against this. How? By applying optimism. So, ang starting point pa rin natin dito, may problema. Yes, may problema, but I see silver linings in spite of my problem. Kaya babalik na naman tayo dito sa analogy na silver linings. Hindi toxic positivity yan. Kasi ina-acknowledge mo na madilim yung clouds. It's just that, although madilim yung clouds, meron akong dapat pagdaanan, punong-puno ako ng pag-asa that after this cloud is gone, may mga magagandang bagay behind the dark clouds. So hindi yun toxic positivity. Ang toxic positivity, sinasabi mo na walang dark clouds, puro araw lang. Hallucination yon. Delusion yon. Hindi ko kayo tinuturuan na maging delusional dito. Rather, I'm teaching you how to be realistic, pero yung realistic that leads to a good mental health. Alright? So, yan yung technique, no, na gusto kong i-discuss ngayon in connection to how to practice optimism. Abangan nyo yung iba ko pang mga lectures dito, may iba pa akong mga techniques na ituturo on how to practice optimism na sana maging helpful sa mga nakikinig. So hanggang dito na lang muna yung lecture natin ngayon. Sana marami kayong natutunan. If you have questions, comments, other examples, ilagay nyo lang dyan sa baba. Hanggang sa susunod na lecture, Sir Howard here. God bless everyone.